Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Kabayan ng Kaliwanagan. Liban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi. Santa Maria ay mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng government warning to public stay on 6 Ami Typhoon Pipito and support Cap 29. Ang ating bansa ay sinasalanta ng magkakasunod na bagyo mula pa mga super typhoon mula dito sa kay bagyong Christine at latest itong si Pipito. So 5, mga 5 na yata yung nanalasa na sobrang malalakas. So yung mga area na sobrang sinalanta ng halos doble halos itong mga bagyong dito nandun dumadaan. Kaya panalangin natin na ang gobyerno ay malakas sa pagtulong at o yung mga komunidad sa sinasalanta ng lubos ng mga bagyong ito kagaya ng Bicol, Bisaya at saka sa Upper Luzon, sa Cagayan yan. So kaya ating panalangin ng mga komunidad na yan na higit na nasasalanta nito mga super typhoon na nanalasa. So ang bagyong Pipito ay mananalasa sa Bicol at Visayas at Central Luzon. Kung saan signal number 2 at 1 ang bagyong ito na tinatayang magdudulot ng mga 3 metrong storm surge kung kaya nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ating pamahalaan sa mga lokal na areas masasananta mula sa coastal areas. Yan. So yung landing landfall nito sa ating bansa ay tanginang umaga o kagabi pa. So kaya ngayon so dito sa lugar namin sa Quezon, ramdam na siya. Number 1, kanina pang umaga siya. So kaya ayun, kagabi medyo umuulan-ulan na. So kaya ayan, medyo malakas sa tingin ko, medyo malakas doon sa lalong higit na maglalandfall siya. Kaya pakinggan yung pamahalaan doon sa kanilang directives para maligtas yung dito sa mga bagyo. So pinayuhan na ng ating Pangulong Marcos ang iba't ibang LGUs na matuto sa mga nakaraang mga bagyo kung kaya't magibayo sa paghahanda at pagharap dito sa bagyo. So matuto kamo, sabi ni Pangulong Marcos, dito sa mga nakaraan yung ating mga LGUs para hindi na makulit ito. So kaya iba yung pag-iingat at aksyon ng lokal na pamahalaan. So dapat intact para lalo na ngayon may itong bagyong ito may pagulan ng malakas. So hindi yung hangin lang. So kaya sana hindi ito makapagdulot ng sobrang atay sa kawawa yung natatabunan ng mga gumuho ng mga bahay. So kaya nadadalang bahay. So ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan. At ito ng pagragasa ng Bagyo Pipito ay ating sinusuportahan ng ating pamahalaan sa akbang dito upang mapangalagaan ang mga Pilipino na sasansan. So yun ating dito sa issue ito ng pagtungay natin sa issue ng Bagyong Pipito ay sinusuportahan natin yung pamahalaan sa kanilang pamamahala in protecting and saving our community, yung mga buhay dito sa ganitong klase ng mga bagyo. Ang ating pamahalaan ay handa sa darating na bagyo o itong bagyong ito na as state ay nag-conduct na sila ng preemptive evacuation at iba't ibang pagsasab publiko at pagkilos to save the community from this typhoon Pipito. Ang control center from NDR at MC at iba't ibang ahensya na kaisa dito ay naka-standby dito. So yun, naka-forum na yung naka-standby na yung ating Pangulong Marcos at yung
nila para mula doon sa preemption to hanggang sa recovery niya na kanila ng bansa. Yun naman ginagawa nila from the past. Sobra ngayon yung dinugugol ng ating pamalaan to restore and to save yung ating mga kababayan dyan sa mga bagyo na yan. Dahil sobrang sinalanta tayo ngayon ng mga bagyo sa mga areas. Kawawa yung doble-doble. Dito ay naglalandfall sa Saturday evening to Sunday morning. So, yun. Ating boses sa ating LDR RMC o Control Center sa paghahanda sa bagyo at buong bansa ay samahan ng panahon para hindi manalasa ang bagyo ito at gabayan ang pamalaan sa pag-aksyon kung ito man ay itutulot na magtuloy at naway ang mamamayan ay hindi maapektuhan ng ito. So, samahan ng LDR RMC ng panalangin yung kanilang forma para tulungan sila ng Panginoon Diyos yung ating bansa to save from sumagat ng klase ng mga sakuna at sila rin ay maprotektahan in their government service, lalo na yung mga rescue nagdadala ng mga food service, yan, mga relief goods na hindi sila madisgrasya o anumang maaari nilang kasapitin na hindi mabuti in helping our people to o malamasan ito mga bagay. So sa ibang issue naman ay ang United Nations ay ilulusad na naman ang taunang climate conference o ito yung COP29 ngayon nagaganapin sa Daco at ang ating bansa ay nakikisa dito o ang Administrasyon Marcos ay aktibo sa pagsuporta sa climate change actions at particular itong mga ahensya o office na siyang naharap dito at ang ating department na siyang nag-gugugol ng pinansya para sa economic development and climate resilience. So, ang ating bansa ay talagang nagtanda ng pinansya para talagang itong climate change ay maharap. At kasi aside from that, doon sa ginugugol ng ating pamalaan from the climate change, merong nakasama sa budget, meron tayong climate change office yata o agency o department na siyang nakatutok o siyang humaharap dyan sa climate change na yan. So malaking pondo ang binibigay doon at itong ating Department of Finance kung kanyang mandato dyan, so pag-ibayuin niya yung kanyang at as at the same time yung ating UN CAP naglilindo yan parang yung mga mayayamang bansa na siyang kumita ng malaki ay pinagbabayad nila ng certain money para patulungan yung mga bansa na naapektuhan ng climate change kasi yung economic country kasi yung developed countries kasi ay sila yung higit na nag-ambag ng pollution sa mundo para masira yung ozone layer para magkaroon ng global warming. So ngayon, sila ay may pinagbabayad o pinasusuportan ng malaking halaga para matulungan yung mga bansang maliliit kagaya natin na binabagyo ng lubos para makapagsagawa tayo ng action o yan ba, kagaya nga ng mga DK Green Program, mga ganon. So tayo ay may pondong ibinibigay, para tingin ko may pondong ibinibigay sa ating bansa, yun din ibinibigay sa bawat mga bansang countries na apektadong ng gusto ng climate change. So para gugulin diyan sa mga yan yung paghahanda natin o sinasabing resiliency para ma-adaptations diyan sa ating nangyayari ngayon hanggang sa ma-resolve. Hindi lang adaptation and resilience kundi